Gandang araw po ma'am. So ito po ma'am yung ating sewing machine po ma'am. Ito po yung saksakan natin. Ito po yung free niyan transformer. At saka yung mga iba't ibang klaseng gamit niya. Pressure foot, bobbing. Ayan po sila. Nasa likod pa po ma'am. Okay. So ito po ma'am. Ilalagay po natin dito yan ma'am. Ayan. Hindi na magkakaroon na po siya ng power. Kasi meron po siyang switch dito na on and off. Okay. So isagad nyo lang po yung pagsaksak po dyan ma'am. Kasi maglalagay po tayo ng sinulid mula sa itaas papunta sa needle po ma'am. Ma'am, ganito po ma'am yung paglalagay natin ng sinulid ma'am. Ito po ilagay natin dito. So meron po tayong arrow dito na susundan at itaas niyo po yung pressure foot. Ito po siya ma'am, ayan. Then dito isuksok. Suksok, hindi niyo po dito ma'am, pataas po siya ma'am. Then meron pong metal hinge doon na maliit at isasabit niyo po siya ma'am doon. Ayan. Pagkatapos dire-diretso niyo po doon sa butas ng karayom po ma'am. So ito po yung butas ng karayom po ma'am, ayan. Ayan po siya. Then ipapasok niyo po sa butas ng karayom itong sinulid natin ma'am. Okay po ma'am, pag naipasok niyo po sa butas ng karayom, so meron po tayong metal doon sa ilalim na lagayan ng bobbing. So i-zoom in po natin siya para makita niyo po. Slide niyo lang po ito ma'am. Then pag na-slide niyo po siya ma'am, itutok niyo lang po siya ma'am ng ganyan. Ayan. Okay. Then kukunin natin ito. So ito po yung bobbing natin ma'am. Meron po mga kasama siya dito na mga fiber. Okay. So ito, ilalagay po natin ng ganito siya ma'am, ayan. Then may maliit na biyak po doon, so kailangan po may sabit nyo po na papunta doon. Ganito lang po siya ma'am, ayan. Then pagkatapos, hawakan nyo po yung sinulid nyo na lang galing sa karayom at ikutin nyo po yung handwheel niya ma'am. Ito po yung handwheel. So ayan po siya ma'am, ikutin nyo po siya para makain niya po yung sinulid sa ilalim. So ayan po silang dalawa, ayan, hilayin natin siya ng dahan-dahan. So lumabas na po sila. Dalawa ma'am. So kukunin natin at ipapasok natin sa likod. Pag may pasok natin sa likod, ilalagay po natin ito ma'am. Okay? Then, maglalagay na po tayo ng tela para masampulan po natin yung ating sewing machine po ma'am. Ayan po siya ma'am. Makikita nyo po siya. Meron po tayong zigzagger dito. Multiple stitches. Ito po yung rotation niya po ma'am. Ayan. Nasa straight line po tayo. Then ito po yung distance or spacing kung gaano kalayo. Ito naman po yung speed control. Ilalagay po natin yung sa medium. Then dito naman po yung atras abante. Then dito naman po yung button start tsaka button stop. So ayan po siya ma'am. So nagre-refill na po siya ma'am. Tulak natin dito para makita po natin siya. Ayan. Okay. So napakaganda po ng performance ng ating sewing machine. So stop natin siya ma'am. Ayan. Then kung gusto nyo pong tension, ito po yung nagpapahigpit ng tahi sa ilalim. Kung sakaling may mapansin po kayong tuhog or buhol-buhol sa ilalim, so dito po kayo mag-adjust ma'am. Okay. So ituloy po natin yung ating stitches po ma'am. Ayan. Okay. Then ipapakita po natin sa inyo ma'am yung ginawa po niyang straight line na napakaganda at napaka-solid. So ito po siya ma'am. Ito po siya. Ayan. Sinasabi ko po pag nagbubuhol po dito, so maaaring hindi nyo po naipit dito or naisagad at natiin, then ano nyo po yung tension niya po ma'am. Taasan nyo po yung dito. Papunta po dito yun ma'am, higpit, paluwag, pa ganito po siya. Okay? So kaya mayroon po siyang arong ganon. So ito po ma'am yung final result ng street light natin. Then kukuha po tayo ng mga zigzag at edging button holder niya po ma'am. Then pag kukuha po tayo ng zigzag, pwede po natin subukan yung zigzag niyang ano po, medium. So i-distance po natin yan ma'am. Ayan. Okay? So ayan po siya ma'am. Ayan. So normal distance po niya ma'am is 1.5 or 2. Yung pinakamalaki po niya po ma'am is ito na po siya. Then pwede niyo po ito baguhin or hindi. Depende na po sa iyo kung gaano kalayo yung agwat at distance ng tahi na zigzag mo. Okay. Then yung pang-edging naman po niya. Ayan. Pang-edging po yan ma'am. Napakagandang panahiyan sa mga laylayan ng tela natin. Kung kayo po ay mag-edging, so dito sa dulo, so yan po yung gagamitin nyo ma'am. At meron din po siyang pang button holder at pang garterize po ma'am. So subukan natin yan pag natapos natin ito at maipakita po sa inyo itong multiple zigzag at edging ng ating sewing machine po ma'am. Okay? So ma'am, ito na po siya ma'am. Ayan po, napakaganda po ng performance ng ating sewing machine. Huwag niyo pong gayahin yung sinulid ko, dapat compatible yung sinulid natin. Kasi gusto natin green, lahat green, din blue, lahat blue. Kasi ito, sinubukan ko lang po siya ma'am. Okay? Tapos, kukuha po tayo ng pang-design natin na button holder. So, ganito po ma'am, pag mag-button holder tayo. Pag button holder, nandito po siya ma'am. Then, ikutin nyo po siya ma'am. Ayan. Then, maglalagay muna kayo ng 4 and 2. So, ito po yung adjustment ng button holder natin. Ayan. Okay. Then, pindutin natin yan. So, ayan po siya. Then, punta naman po tayo sa
number 3 or number 1, depende na po sa iyo kung ano po yung gusto nyo. Ayan. Then yung haba po niya, depende po sa iyo ma'am. Pwede niyo po gamitin yung parameter na kulay red, ay kulay white, para matansya niyo po yung haba ng button holder na ipapagawa mo sa kanya. So ayan po siya ma'am. And kung minsan naman pag practice lang, so okay naman yung ganito. Ayan. So ipakita po natin sa inyo ma'am. Na talagang solid siya, napakaganda ng performance niya, napakaganda ng tie ng ating sewing machine. So ito po siya ma'am. Ayan. Then hiwain nyo lang po siya dyan ma'am. So, ito na po yung kabuuan ng ating sewing machine ma'am. So maraming salamat po sa iyo ma'am. God bless and more power po ma'am, and peace out po ma'am. So ito na po yung sewing machine natin at saka yung freebies ng ating sewing machine po ma'am. So ayan na po siya. Mag-PM lang po kayo at mag-visit lang po kayo sa akin kung sakaling mayroon po kayong concern at katanungan po ma'am. Thank you so much. God bless and more power po ma'am.